Attention mga Filipino senior citizens, naku po, kakapasok lang, mainit-init pa ito. Isang grupo ng senior citizens naglabas ng hinanakit at hinanaing hinggil dito sa pagpapatupad ng Expanded Centenarian Act na 10,000 pesos cash benefit. Pakinggan ninyo mga senior citizens dito lamang sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ayan ha mga Filipino senior citizens, kakapasok lang isang grupo ng mga senior citizens ang naglabas ng hinanaing at hinanakit hinggil dito sa 10,000 pesos cash benefit na pinapatupad ngayon ng NCSC. Pakinggan natin, mamaya-maya po yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na nga mga senior citizens, atin pong pakikinggan ang isang grupo ng senior citizens sa pamamagitan ng kanilang founding president, no? Dahil meron silang mga inilabas na hinanakit o hinaing tungkol nga po dito sa pinapatupad ngayon na implementasyon ng Expanded Centenarian Act cash benefit na 10,000 piso. Actually, ito pong atin pong mapapakinggan ngayon ay kasunod po ito ng naging interview o panayam ni Dr. Mary Jean Loreche ng NCSC na OIC chairman po, no, sa isang radio television, no, tungkol nga po dito sa 10,000 pesos cash gift. So narito po, pakinggan niyo mabuti ang founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated na si Mr. Floro Francisco. Yan si Floro Francisco, founding president po ng Seniors for Seniors Association Incorporated. Nasa linya po natin, ano bang say nila dito sa dagdag na benepisyo para sa ating mga lolo't lola. Hindi na lamang ho yung 100 taong gulang, kundi yung mga umiidad ng 80, 85, 90 and 95. Sir Floro, magandang evening. Magandang gabi, Sir Johnson. At maraming salamat sa pagkakataon na ito. Opo. No? Sir, of course, natutuwa po kami dyan sa Expanded Centenarian Act, no, na pinalabas noong February 26, 2024. Actually, ayon sa batas, it should have taken effect noong March 17, 2024. At unfortunately, ay hindi in-implement ng gobyerno dahil sa maraming dahilan. Ang unang-una, hindi nila ginawa kaagad yung implementing rules and regulation. IRR. And then, hindi rin nila binadgetan. So, walang pera na nilagay. No, yun po yung nakakasama ng loob kasi ang dami na pong mga senior citizen ang umaasa na magkakaroon sila ng 10,000 man lang, lalo-lalo na yung mga 80, 85, 90, 95 na nag-birthday nung 2024. Lahat po yan umasa. Pero umasa po sila sa wala at na-delay po yung implementation. Ang nilalaban sana namin, bakit hindi nila gawing retroactive? No? Na sana naman, dahil yung batas ay nag-take effect ng March 17, responsibilidad ng Estado na panagutan nila yung kanilang pangako. Responsibilidad nila yan. Kaso, hindi nilagyan ng budget. Ang hinihiling sana namin dito sa 2025 budget, pwede naman silang mag-allocate ng pera para maibigay yung utang sa 2024 na mga nag-birthday. Kung kayang-kaya nilang magbigay ng ayuda at saka mga AIX at saka mga tupad, ilang piraso lang yan, yung mga senior citizen na nag-birthday ng 80, 85, 90, 95. Parang ang banggit yata ni Dr. Loreche sa kanilang figures ay nasa mga 275,000 na magbebenepisyo. Kaya nga po, hindi naman po ganun karami. Pwede naman po sana na mag-allocate sila ng budget para dyan. Kasi ang laki-laki ng budget natin. Tapos kinuha na nila yung pera sa PhilHealth. Kung magre-realign sila ng pera, di sana nagre-align sila dyan para yung mga nag-birthday noong 2024 ay mabibigyan.
Ay dun ho sa... Tapos, ang isa pong sanang iniisip namin ng mga senior, kasi po, yung 80, 85, 90, 95, lubhang matanda na po tayo niyan. Hindi na po yan ma-enjoy ng mga nakatatanda. Sana ang idea ay medyo i-push forward nila yung pagbibigay. Sana kung maaari ay magsimula sa 65, 70, ganun. Para at least ma-enjoy ng mga seniors yung pera na makukuha. Bagamat magandang pakinggan yung 100,000 na yan at saka yung 1 million na yan, sa totoo lang, pag umabot ka po ng 95 years old, paano mo pa i-enjoy yung pera? Magiging dahilan lang yan ng pag-aaway-away ng mga magkakamag-anak. Isa pa nga yun. So, yun po ang iniisip namin na sana ay maging makatotohanan tayo at maging realistic. Yung Centenarian Act na yan na expanded ay i-forward nila sa medyo mas maaga-agang edad bataan para pa ng kaunti. Bataan pa ng kaunti yung mga magbebenepisyo. Opo. At saka sila mismo ang makaka-enjoy nung perang matatanggap nila. Sa palagay nyo, yung 90 years old, 95 years old, ma-enjoy kaya nila yung pera nila? Hindi na nga nila alam ang itsura ng pera. Baka wala na rin interes sa pera. At ang importante lang ay merong nag-aalagang miyembro ng pamilya. Yun na nga po. Sana nga mapag-isipan ng ating mga mambabatas na sa susunod na kongreso ay rebisahin ito. At sana pag naglalabas sila ng mga ganyang programa, isama na nila yung allocation ng budget para hindi umaasa sa wala ang mga mamamayan. Opo. Kasi ganyan din po ang problema namin sa social pension, no? Na pinaglalaban namin yung universal social pension. Hindi nila inilabas. Pag-uusapan nila, ilang araw na lang natitira sa kongreso. Para kumbaga, hindi talaga importante ang mga senior citizen para sa ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa Senado. Pero kung kayo halimbawa ang matatanong, kung halimbawa instead of cash, baka naman merong ibang pwedeng benepisyong maipagkaloob sa ating mga nakatatanda. Of course, maraming programa ang kailangan natin. Unang-una, maraming nakatatanda, walang sariling bahay. Maraming nakatatanda, napapabayaan sa kalsada. Baka naman pwedeng dagdagan nila yung bilang ng mga home for the aged. Maraming matatanda, nagkakasakit. Pero kukonti ang eksperto tungkol sa geriatric medicine. Baka naman kailangang magkaroon ng maayos na pagtatayo ng mga hospital, maski mga regional hospital sana, na halos lahat ng region malagyan. And then yung lahat ng government hospitals na malayo, magtayo ng geriatric ward para sa mga nakatatanda. Ang focus lang talaga para sa kalusugan ng mga senior. Opo, kasi po kung malusog ang mga senior natin, lesser ang gastos sa kanilang maintenance. Kaya ang nangyayari po, yung mga puro libre gamot na nag-expire, ginagawa pong source ng corruption, yung pag-procure at saka pag-distribute niyan. Marami pong balita na ang mga gamot ay nabubulok lang, hindi na pamimigay. Sana i-realign natin na maayos ang pera ng gobyerno at yung resources ay mas magamit para sa mas ikabubuti ng mga nakatatanda. Opo. Sir Floro, matanong lang ho namin, ang grupo po ninyo, ang Seniors for Seniors Association Inc. ay ano ho ba kayo? Gaano ho kayo karami? Kami ay bago lamang. Actually, nagsimula kami nung panahon ng COVID. Ang unang pangalan namin ay Seniors sa panahon ng COVID. No, we reached a point of more than 40,000 tapos na pinagtatanggal namin yung iba. And then, kinonsolidate namin yan at ginawa naming formal organization nung March 2022 at niregister namin yan and then ginawa namin formal. Sa ngayon po ay halos nasa 175 yung formal na dues-paying members namin. Kasi po ang gusto po naming matutunan ng mga seniors ay mag-organisa tayo na sarili nating pera, may sarili tayong butaw. Kasi hindi naman po lahat ng mga senior ay walang-wala, no? So pwede natin pag-usapan na may sarili kaming pera at may sarili kaming butaw para kami magdidesisyon sa gusto namin. Ang nangyayari po kasi ang organizing ng mga seniors, pinakikialaman ng mga politika. Sila nag-oorganisa tapos tuturo nila kung sinong gusto nilang leader. Maraming point ban po na nangyayari. Kaya maraming senior citizens organization, ang pakay lang ay maging ayuda tapos source ng boto tas pagka na ginagawa nilang dependent. Pagka nabigyan ng pondo, yung pondong para doon kay lolo't kay lola, hindi nakararating ng buo. Siyempre, yan po ang katotohanan. Ang report po ay
itong social pension na ito ay hindi po 100% nakakarating sa mga senior citizens. Yan po ang feedback sa amin ng mga miyembro namin. Alright. Pinapapirma daw po sila na nakatanggap sila ng 1,000 pero hindi naman 1,000 yung totoong natanggap nila. Yan po ang masaklap, no? Kasi kung umaasa tayo sa ayuda, magbumukang utang na loob natin sa mga politika yung ayudang binibigay sa atin. Ganyan din po nangyayari pag nagpapagamot ang mga seniors. Hihingi po ng guarantee letter sa mga politiko. Bakit kailangan nating humingi ng guarantee letter sa politiko? Bakit hindi tayo didiretso sa PhilHealth? Para wala tayong pinagkakautangan ng loob. Para pag bumoto tayo, kung sino yung gusto natin, yun ang iboto natin. Opo, nang hindi dahil sa ikay naabutan. Yan na nga po, ginagawa po tayong dependent Pero maraming seniors po ang nakakaisip na nakakaintindi niyan. Kaya yung mga iba hindi tumatanggap. Pero hindi po natin masisisi yung mga ibang kababayan natin na nangangailangan. Siyempre, kakapit sila. Alright. Ang payo na lang namin sa kanila, tanggapin yung ayuda, iboto yung gusto. So, ayan po mga senior citizen, no? Ayun po napakinggan ang response ng isang grupo ng mga senior citizen, itong Seniors for Seniors Association Incorporated, no, sa mamamagitan po ng kanilang chairman na si Mr. Floro Francisco, na hingil nga po sa magpapatupad ng implementasyon dito sa 10,000 pesos cash gift at centenarian cash gift na 100,000 pesos. So talagang inilatag nila ang kanilang mga saloobin, no? Totoo naman po talaga, no? Habang nakikinig ako sa kaniyang interview ay talaga namang totoo kanya mga sinasabi na dapat ito ay retroactive since March 17 nga po ng nakaraang taon ito na isabatas ang Expanded Centenarian Act. Dapat retroactive, no? Yung mga nag-birthday po nagkaroon ng milestone na edad na 80, 85, 90 at 95 last year, no, ay dapat kasama din po sa mabibigyan. Dapat pinunduhan din po dahil last year nga po ito na isabatas ang Expanded Centenarian Act, no? Higit pa dyan ay dapat palawigin pang ibang programa gaya ng pabahay dahil maraming mga senior citizen ang walang bahay, no? Tsaka yung pagpapalakas ng healthcare system, healthcare coverage para sa mga seniors, no? At iba pang mga programa gaya ng pensyon, itong Universal Social Pension nga po, no? Talagang inaantay din po ng ating mga senior citizen dyan. So, yun, no? Tayo naman po ay sang-ayon doon sa kanyang mga inilatag, no, na opinion at kuro-kuro hinggil nga po dito sa programa ng mga senior citizen, no? Ang pinakadulo sa kanyang statement is talagang napapabayaan ang mga senior citizen. So kayo, mga senior citizen, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ano ang inyong reaction at masasabi sa inihayag, no, ng Chairman President ng Seniors for Seniors Associations Incorporated? Kayo ba isang ayon sa kanyang binitawan na mga kuro-kuro? I-comment nyo po sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click po ang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana nagigabay ang video na to at paano pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa ayuda programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpao na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.